Send the light, the blessed gospel light. Pong paksa sa umagang ito, in times of trials. Sa panahon po ng pagsubok sa ating buhay. Ano ang pangako ng Panginoon sa atin, mga kapatid? Kaya nga't yung pong ating pong quotation kanina na ating pong binasa ay wala daw pong exempted. Wala pong exempted sa mga pagsubok na ito, and God allowed these things to happen. Ating pong maranasan lahat. Matanda, bata, babae, lalaki, mayaman, mahirap, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, talagang pantay-pantay lamang po tayo sa naging trials na ito, naging pagsubok sa atin yung pandemic na ito, mga kapatid. Kaya ano ang panukala ng Panginoon sa mga bagay na ito? At ano ang pangako ng Diyos sa atin? Narito po ang ating pong susing talata. Sa mga taga-Hebreo, Kapitulo 5, ang talata po ay 15. O Kapitulo 4, talatang 15. Sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin. Gayon may walang kasalanan. Ang tinutukoy po dito, mga kapatid, na pinakapunong pari. Bakit ginamit po yung title na pinakapunong pari? Ang pinakapunong pari, mga kapatid, during Israelites' time, siya po ang isa sa pinakamahalagang officiating minister o sacerdote. Once a year, ginagampanan po niya. Siya lamang po ang pumapasok sa most holy place o kabanal-banalang dako ng sanktuaryo upang mamagitan. Yan. Yung pong isang taong pagkakasala ng bayan ng Diyos na naipon doon po sa tabing na napagitan ng most holy place at holy place. Lahat kasi ng sinimpo ninyo, mga kapatid, siguro napakabaho nung lugar ng sanktuaryo. Biruin nyo yung lahat na naipon na dugo doon sa ng bansang Israel ay naipon doon sa iwiniwisik po doon sa curtain. Gambantot na lang ho yun, ang lansa. At sa once a year, yung tinatawag na Yom Kippur, na araw ng pagtubos, ang high priest ang gagawa po dito, yung pinaka mataas na saserdote. At siya po ang namamagitan. Tayo ngayon sa ating pong kapanahonan, meron po tayong pinaka high priest na siyang namamagitan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na namamagitan sangayon po sa 1 Juan Kapitulo 2, talatang 1 at 2. Siya ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po niya sa atin dito ay marunong makiramay. Mga kapatid, napakagandang pakinggan ito pong ginagawang ito ng ating Panginoon. Nakikiramay ang ating Panginoon. Kadamay po natin siya, karamay po natin siya. Walang panahon sa ating buhay na hindi po natin kasama ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya batid niya. Kaya maaring babangon sa inyong mga isipan ang katanungan kung kasama natin siya, kasama natin ang ating Panginoon. Bakit pinapahintulot niya yung mga bagay na sabihin natin masyado namang extreme, masyado namang mahigpit, masyado namang malala, pagka minsan yung ating buong mga panalangin, ang sagot ng Panginoon ay no. Tandaan po natin, mga kapatid, God knows the best. Alam niya, siya ang nakakaalam, siya ang may control ng lahat ng bagay. Siya yung tinatawag na siya lamang ang mayroong karapatan, mga kapatid,
na magpasya. Hindi natin ma-question ang Panginoon sapagkat siya ang Diyos. Ang dapat lamang ho nating gawin, mga kapatid, kapag hindi natin nauunawaan ang plano ng Panginoon, hindi natin nakikita ang paraan ng Panginoon, ang sabi ng awit ay trust His heart. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Mananahan ang ating Panginoon Kristo. Ito yung kanyang pangako. Mananahan ng ating Panginoon Kristo sa lahat ng mga tatanggap sa Kanya sa pamamagitan po ng pananampalataya. Na bagamat ang pagsubok ay dumarating sa tao, dumarating po sa bawat isa sa atin, ganun pa man ang presensya ng Panginoon ay mananatili sa bawat isa na nagtitiwala sa Kanya. Yan po ang pangako na panghawakan po natin ng matibay. Nang makita ni Moses, no? Natatandaan niyo po ba yung karanasan ng tawagin ng Panginoon? Itong si Moses ay doon po sa isang lugar na nakita niya ang isang nagliliyab na puno. No? Just imagine, mga kapatid, sa ilang ay nakakita siya ng isang puno na nagliliyab. Nag-aapoy. At ito pong liyab na ito, na apoy, na hindi natutupok ang halaman, no? At hindi nauubos ang mga dahon at mga sanga ng halamang ito. Alam niyo po, mga kapatid, ito pong alab na ito pong apoy na ito ay ang presensya ng Panginoon. Ano ho? Ang presensya ng Panginoon. Ang apoy ay hindi niya natapos o naubos ang mga dahon at mga sanga ng puno. Ganon din ang magiging karanasan ng isang taong mahina kapag siya'y lubusang nagtiwala sa Panginoon. Ang alab o apoy ng pagsubok ay maaring magliyab sa atin, mga kapatid. Pag-uusig at pagsubok ay maaring dumating, subalit ang dumi o basura o yung tinatawag na dross, yun lamang po ang masusunog, mga kapatid. So anong mga klaseng pagsubok? Anong mga klaseng trials na maaari po nating maranasan? It may be a physical trial. Maaring magkaroon tayo ng problemang physical, karamdaman, mga kapatid. Ano po? Pagka minsan, yan po ay naglilid sa talagang tatapos sa ating buhay. Yan po ay pagsubok, mga kapatid. Spiritual na pagsubok, material na problema, no? Sa ating pong pamilya, sa ating pong mga anak, sa ating mga kapitbahay, kung minsan, lahat, mga kapatid, lahat na nasusubok tayo sa pamamagitan ng mga ganito. Subalit, ang sabi sa atin dito, itong mga pagsubok na ito ay ginagawa o ipinapahintulot sa atin ng Panginoon upang, ang sabi dito, ang pagsubok na yan ay tila bagang tila bagang apoy, alab o init. Ang masusunog lamang po dito ay yung dumi o yung basura, no? Katulad po ng ginto, ang ginto ay lalong magniningning dahil sa proseso ng pagdadalisay. So anong ibig sabihin, mga kapatid, ng ating Panginoon dito? Nangangahulugan lamang na kung ipinapahintulot ng Panginoon na maranasan natin na itong mga pagsubok na ito, mga kapatid, dinadalisay niya ang ating pong pananampalataya. Kaya, mga kapatid, kung minsan nagrereklamo tayo, may binabanggit dito sa ating pong devotional. Ano po, kung tayo po ay nakakaranas, kung minsan, mga kapatid, o oftentimes, ay ayaw nating maranasan itong pagsubok na ito. Ayaw nating makaranas ng ganitong mga problema, mga suliranin sa buhay natin. Pero sa ayaw at sa gusto po natin, mga kapatid, dahil nais ng Diyos na tayo po ay dalisain niya ang ating pananampalataya,
God allowed these things to happen. No po. Dahil siya ang mananahan sa puso ng mga tapat kaysa kung sino ang kumukontrol sa puso ng mga taong hindi po nananampalataya. Sino kumukontrol? Si Satanas. Ano raw po? Mas dakila ang ating Panginoon. Huwag, ang sabi po sa atin dito, ito, huwag magreklamo sa mga mapapait na pagsubok. Ito po kasi, huwag magreklamo. Huwag mag-murmuring. Ayan. Sa mga mapapait na pagsubok na dumarating sa buhay po natin. Pananampalataya. But let your eyes directed to Christ. Turn your eyes upon Jesus. Ibaling natin, i-focus natin ang ating pong mga mata, ang ating pong isipan sa ating Panginoong Kristo, na binalot niya ang kanyang kabanalan sa likas ng tao in order that we may understand how great is His interest in us. Ipinahintulot po niya, mga kapatid, na kinuha niya ang likas ng tao, na binalot niya ang kanya pong kabanalan, mga kapatid, ang kanyang pagka-Diyos, in order that we may understand how great, kung gaano kadakila ang kanyang interest, ang kanyang layunin, ang kanyang pakay sa bawat isa sa atin, since He has identified Himself with suffering humanity. Kanyang natikman, mga kapatid, kanyang natikman o naranasan ang saro ng kalungkutan at kahirapan ng sangkatauhan. Mas matindi nga po ang naranasan ng ating Panginoon kaysa sa atin. Sabi niya ay siya ang unang nakaranas ng paghihirap sa ating mga kahirapan. Kaya ang sabi sa talatang ating binasa ay marunong siyang makiramay. At siya'y tinukso sa lahat ng paraan na gaya rin naman natin. Tayo nga, hindi nga tayo pinako Tayo nga, hindi nga tayo pinalo, nilatiko Mga kapatid, mas mahirap ang nangyari at naranasan ng ating Panginoon. Kaya batid niya ang mga paghihirap na ating pong nararanasan. Siya ang unang nakaranas sa paghihirap sa ating mga kahirapan. At siya'y lalong naging dakila sa pamamagitan ng pagdurusa. Kaya naman, pagkatapos ng pagdurusa, siya ay nagtagumpay at pinarangalan ng ating Amang nasa langit. Tempted in all points, like as humanity is tempted, in order that we might succor, o upang tayo ay kanyang tulungan sa panahon ng tayo po ay nasa pagsubok. Kaya nga't ang sabi po sa Isaiah chapter 13 verse 12, aking gagawin na mas bihira sa mga tao kaysa dalisay na ginto, at sa sangkatauhan kaysa ginto ng Ophir. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Mas dakila, mas mahalaga ang buhay ng isang tao na dinadalisay sa pamamagitan ng pagsubok kaysa doon sa apoy na dinadalisay ang ginto. Kaya nga, ito ang pangako ng ating Panginoon. Sa Lucas Kapitulo 11, talatang 13, ibibigay niya ang Santong Espiritu. Ibibigay niya ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos, upang tayo ay kanyang palalakasin, upang tayo ay kanyang aaliwin, bibigyan ng pag-asa, bibigyan ng kapayapaan, bibigyan ng katiyakan, bibigyan ng kaligtasan, upang tayo ay lalong palakasin niya, upang tayo ay kanyang pakabanalin niya, mga kapatid. Lahat na pwedeng gawin ng banal na Espiritu sa ating mga buhay upang matiyak lamang ang ating pong kaligtasan. So tinuturuan tayo, mga kapatid, ngayon. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon
na tumawag tayo sa Diyos, sa ating Ama. Mga kapatid, tandaan natin ang sabi, life is never without a problem. Life is never without a need and never without a problem. Never without hurtful moments. But never forget that we have a loving God. Ito po mga kapatid, ang maganda. Who is protecting us, guiding us, helping us to attain a meaningful life. Ang buhay. Kaya ang sabi dito, tinuturuan tayo ng Panginoon na tumawag tayo sa Diyos na ating Ama. Siya ang magpoprotect, siya ang mag-guide, siya ang tutulong sa atin upang magkaroon tayo ng tinatawag na meaningful life. At kikilalanin natin siya na siyang bukal ng pagmamahal, siyang bukal ng pag-ibig. The source of the love that has been flowing from century to century through channel of the human heart. All the pity, compassion, and love which had been manifest in the earth have emanated or nagmula from the throne of God. And compared to the love that dwells in His heart, are as fountain to an ocean. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang kanyang pag-ibig ay walang tigil na bumubukal sa buhay ng taong mahina upang siya ay lumakas. Tumawag ang kanyang tumatag ang kanyang pusong nanghihina and give moral courage to the wavering. God works through Christ, and man may come into the Father or unto the Father in the name of His Son. Kaya nga mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan, ang sabi sa atin pa dito ay, we all face storms in life. Some are more difficult than others. But we all go through trials and tribulations. That's why we have the gift of faith. Kaya po pala ibinigay ng Panginoon itong kaloob ng pananampalatayang ito. Dahil alam ng Panginoon na itutulot niya ang mga bagyo sa ating buhay na mga mahirap, at samantalang tayo po ay nakakaranas ng pagsubok na ito at pag-uusig at kagulumihanan, bibigyan tayo ng pananampalataya. Sabi pa ng isang quotation dito mga kapatid, happiness keeps you sweet. Siyempre, yung mga kasayahan na ito ay gagawin tayong keeps you sweet. Trials keep you strong. Sorrow keep you human. Failures keep you humble. And God keeps you going. Opo, mga kapatid, Kaya be thankful for your trials. If you're being tested, you're being perfect, which means you have a divine purpose and reason to rejoice. Pagpalain po tayo ng Panginoon, mga kapatid. Ano man ang ating pong pinagdaraanan. May isang kapatid na nag-text sa akin, ang problema niya ganito. Huwag po kayong mag-alala, mga kapatid. Pinapahintulot po ng Panginoon. Nakakalungkot nga lang. Nakakalungkot nga lang. Pagka minsan ay kung nararanasan natin ito, lalo-lalo na kung mahal pa natin sa buhay, pero mga kapatid, ang ibig sabihin ay trust God. Magtiwala tayo sa ating Panginoon.
ang lahat ng ito beyond our control. Kahit isipin po natin yan, kahit magmukmuk tayo dyan, kahit buong maghapon natin iisipin yan, hindi po natin kayang isolve yan. Bakit hindi pa natin ibigay sa Panginoon? Nag-anyaya naman ng Panginoon sa atin nang sabi niya sa Peter, cast all your cares upon Him, for He carried for you. Lahat ng ating po mga pasanin, lahat ng ating mga kagulumihanan, mga kapatid, ay ating pong ibigay sa Panginoon sapagkat siya nagmamalasakit. Ang sabi ng Panginoon, magsilapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigitang lubha, at kayo'y aking papagpahingahin. Prayer is the best armor against all trials. Opo, mga kapatid, dalangin po natin yan. Dalangin natin sa Panginoon na sana tayo po sa kabila ng mga pagsubok na ito, tayo ay magtagumpay at katulad po ng ginto, balang araw masumpungan ang ating pananampalataya na dalisay na pananampalataya. Purihin ang Diyos mga kapatid sa kanya pong mensahe sa atin sa umagang ito.